Magandang hapon po. Magandang araw sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod ay Freddy sa Facebook at in YouTube at Filipinos sa America Blog in YouTube. Okay, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Just tap the red button below and you are already subscribed and it's all free. Now, kung hindi pa kayo nakapag-bigay ng comment, mag-comment po tayo pagkatapos kung itong maikling commentary ko. Okay? At bigyan niyo sana ako ng big likes. Okay? Shout out do sa mga nagbigay ng comment. At dito ay magbigay ko kayo ng comment. Babasahin ko sa susunod. Okay? At iyon man ay sinasagot ko. Lahat na nagko-comment, sinasagot ko. Okay? Ito ay tungkol sa napipintong. Pwede ko sabihin napipintong returning to ICC. Okay? Dapat po nating malaman na ang ating Pangulo ay si Bongbong Marcos Jr. Nung siya pa ay senador ay isa siya sa mga signatories sa ICC. Okay? Kaya medyo mahihirapan ko kasi na hindi papasukin ng ICC kasi bakit? Apektado ang ating trade at ang relationship na ginagawa ng ating Pangulo kaya bumibisita siya sa mga different countries, most especially the European Union. Baka magalit sila sa atin pag hindi natin pinapasok ng ICC kasi ito ay karapatan naman ng ICC at ito naman ay sinuportahan ng Korte Suprema sa pamamagitan ng malakas na boto na ang ICC ay may karapatan na pumasok sa Pilipinas. Okay? Bagamat sinuportahan ng Supreme Court na pwedeng nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte na umalis sa ICC, hindi nangangahulugan, wala na silang karapatan na pumasok sa period na may iral pa ang ICC. Diyan sa Pilipinas. Okay? Yun Korte Suprema na. Kaya mahihirapan si Pangulong Marcos na hindi papasukin. Kasi politika yan eh. Ito ngayon ang nangyari. Ito na ngayon ang nangyari. Paririnig ko lang mo sa inyo, okay? Paririnig ko lang mo sa inyo ang interview kay Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa. Our viewers, good morning, everyone. Sir, thank you so much for being here. Let's get started. First, I want to get to the statement of President Bongbong Marcos that the government is studying the possibility of returning to the International Criminal Court. Sir, we'd like to get your reaction on this. Well, study. So there Si Senator Bato de la Rosa. possibilities after the study, whether to rejoin or not. So hintayin na lang natin what will be the result of the study if indeed a study is going to be made. Para sa iyo, Senator, what are the primary considerations bago mag-decide ang Pilipinas na bumalik sa ICC? What do we need to really consider here? Well, again, we have to go back to the reason why did we withdraw from the Rome Statute. At the time, President Duterte felt that the issue, our national, there was a national interest, our national interest was jeopardized with the investigation of the ICC. Maikli lang po yung aking pinarinig sa inyo. Kaya ito ay nagkainitan ho si Senator Bato de la Rosa sa plenaries meeting nila sa Senate with Senator Risa Ontiveros. Sinabi niya na kay Risa Ontiveros sa speech doon sa Senate, ayaw kong makipagplastikan. Okay? Ang sabi ni Senator Bato, it challenge, sabi niya, no justice in the Philippines pero selected justice. Okay? Sabi kasi niya, meron justice sa Philippines, pero selected justice. Okay? Kaya naisipan, at saka maraming complainant sa ICC
yung mga byuda at yung mga naulila nung per PNP statistics na ibinigay, 6,000 na mga na pinatay nung na extrajudicial killing. At sa human rights, 30,000. Isipin nyo, ang dami nun. At marami nag-complain, kaya pumasok ang ICC. Marami, tinanggap nila yan. Tinanggap ng ICC. At hindi lang ICC. Pati ang mga dito, mga senator dito, kinondemn nila. Kinondemn nila ang extrajudicial killing. Kaya yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte ay labag sa batas talaga. Labag sa batas. At sinabi niya na umiiral ang justice, paano hindi nga siya hindi nga siya masupina eh. Medyo ang pressure ng politika diyan sa Pilipinas ay nangingibabaw sa justice system natin. Meron na ba kayo nabalitaan? Wala, di ba? Walang press release. O ito, mga nasangkot ng mga pulis. Sabihin naman kasi ng mga pulis, sino ang pasimuno niyan? Sino kaya sa palagay niyo? Okay? Isa na si Senator Bato, so suspect, di ba? Siyang PNP chief during those time of war on drugs by President Rodrigo Roa Duterte. Bagamat maganda ang intensyon, ang solusyon naman na ginawa nila ay hindi makatarungan. Hindi umabot sa court. Hindi umabot sa court. At ang mga napatay, ito, challenge ko kayo, mga mahihirap. Ipagtatanggol nyo ba yan? Mga mahihirap. Mga busabos, kung tawagin. Below poverty. Oh. Meron bang napatay na drug lord? Wala. Paano nila mabibigyan ng hustisya? Ayaw nilang gawin. Diyan, Department of Justice. Speak up. Bakit hindi kayo nagbibigay ng update sa mga tao? Ito ang mga napatay na walang kalaban-laban. Dapat litisin yan. Pero hindi nasisihan ang ICC sa ginagawa nyo. Sinasabi nyo dyan sa Pilipinas na meron justice, selected justice. Okay? Okay. Ngayon. So, ang inaano ko sa inyo mga Pilipino, sa ating Pilipinas, bakit yung binoto si Senator Bato de la Rosa? Bakit yung binoto si Pangulong Duterte? Nakita nyo, sa nangyaring ito, ang ating ekonomiya ay bumaksak under the term of Rodrigo Roa Duterte. Nagkabaon-baon tayo sa utang. Umabot ng how many millions? Trillions ang utang natin. At pinasalo nyo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naiipit si Bongbong Marcos Jr. dyan sa Pilipinas. Yan ang mahirap dyan sa political dyan sa Pilipinas. Okay? Pero paano gagawin ng Pangulong Marcos na makipagbalanse sa mga foreign investors? Paano mag-i-invest ang mga foreign investors kung ganyan ang justisya dyan sa Pilipinas? Okay? At ito naman sa panig ni Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros. Hindi ako kay Risa, pero ito naman ay timbang lang. Okay? Meron daw personal relationship si Senator Risa Ontiveros kay Senator Bato de la Rosa. Dahil yung asawa ni Risa ay buddy-buddy ni Senator Bato de la Rosa. Ayan. Pero ang concern naman ni Risa Ontiveros ay concern siya sa thousands na affected during the extrajudicial killing. Yan po. It is the accountability of the state to thousands of widows and orphans there in the Philippines.
Okay? I do hope that ito talaga hindi talaga makakaiwas ang gobyerno ng Pilipinas na hindi papasukin ang ICC. Katulad na ginawa nila kay Senator Laila de Lima. Ha? Kaya nung napalaya si Senator Laila de Lima, nagpalakpakan ang mga senador dito sa Amerika. Okay? Isa lang yan sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte na kinakabahan na rin. Pareho sila ni Senator Bato de la Rosa. At gusto nila, ayaw nila sa Amerika at ang gusto nila sa China. Kasi sa China, makakalusot sila dito at the expense ng mga Pilipino. Na, tinuman China, pinapasok na tayo, pinagtatanggol sila ang mga pro-China. Ang lahat ng may kasalanan sa extrajudicial killing during the Duterte administration. Okay? In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.